Sa seasong ito, ang Chicago Bulls mga kaibigan ay ang naging istorya sa East para sa mga iilang maling rason. Buwan lamang ang nakalipas matapos nga nahanap ng team ang success kasama ang kanilang Big 3. Ang Bulls mga kaibigan ay naging talunan mula sa kanilang 4 na magkasunod na laban at napapanghawakan nga ngayon ang 11 seed sa Eastern Conference. Habang wala pang salita kung kailan nga ba makakabalik itong si Lonzo Ball, habang hindi rin masasabi mga kaibigan kung matatawag nga ba silang contender, merong isang makabuluhan na ang team na ito ay patungo para sa kompletong pagre-rebuild. Ang pakiramdam na ito ay lalong tumindi matapos nga sa isang latest report kung ano nga ba ang nangyari during sa kanilang blowout loss laban sa Timberwolves. Dahil ayon sa Bulls beat writer na si Joe Crowley, mayroong major locker room incident ang nangyari sa halftime mula sa kanilang latest defeat. Ayon sa source na siyang nag-indicate mga kaibigan na nagkaroon nga raw ng gulo sa pagitan ng mga players sa halftime. Ito nga ang naging dahilan kaya ang lahat ng coaching staff ay nagtungo sa locker room habang ang lahat ay nag-uusap-usap sa labas. Ayon rin sa source, nangyari nga raw ito ng 2 beses dahil matapos nga rin ang laban mga kaibigan, naganap muli ang gulo. Nang suriin nila ang pangyayari, multiple players mula sa Bulls ang sinabing sangkot ang pangalan nitong ni Zach LaVine sa gulo. Ang locker room blow-ups na tulad na lamang nito ay hindi magandang sinyalis para sa isang kupunan mga kaibigan na siyang umasang magagawa ang playoff. Ngunit ito rin ang mga iilang eksaktong bagay kung ano nga ba ang kakailanganin ng team nang sa gayon ay bumalik lamang sa track. Dahil noong huling season, isang halimbawa mga kaibigan ang kupunan ng Boston Celtics na nagkaroon ng iilang player-only meetings matapos nga silang mahinang nakapagsimula. Syempre, parehong grupo mga kaibigan ang nagawa ang run patungo sa finals, ilang buwan lamang ang lumipas. Kung sakaling ang Bulls team na ito ay gustong-gusto ang similar turnaround, then kailangan nitong ni Zach LaVine na pangunahan ang team na ito. Ngunit ayon sa source mga kaibigan, naging malinaw nga ngayon na merong mga iilang hindi pagkasunduan sa pagitan nitong ni Zach LaVine at ng Chicago Bulls. Ang sitwasyong ito para sa Chicago ay isang maluma, lalong-lalo na itong si Zach LaVine ay ang sentro sa lahat ng ito. Salamat na nga rin mga kaibigan sa kanyang inconsistent play sa both ends of floor. Isang bagay na pwede ngang isisi sa kanya ang labis para sa paghihirap ngayon ng team. Meron nga rang mga iilang parte sa franchise at dito kay Zach LaVine ang na-disconnect bilang isang sitwasyon sa Chicago. Ang lahat ng ito ay nangyari habang itong si Zach LaVine ay nasa kanyang unang season mga kaibigan mula sa kanyang 5-year contract sa halagang $215 million maximum deal na kung saan pinirmahan nga niya ito nitong summer. Kasama ang napakarami pang labang natitira sa season ito, ang Chicago Bulls ay marami pang panahon mga kaibigan para baliktarin ang mga bagay. Kailangan lamang nilang manatili mula sa kanilang focus, alisin ang mga negative energy at mag-move on patungo sa susunod na laban kung gusto nga nilang maiwasan ang kanilang early season hole mga kaibigan na mas lalong lumalim. At sa laban nga nila ngayon mga kaibigan, tila nabuhayan na nga ang Chicago Bulls na kung saan tinalo nga nila ang kupunang Miami Heat sa score na 113-103. At dito'y nagtulungan ang buong team na kung saan pinangunahan nga ito nitong ni Nikola Vucevic na mayroong 29 points, 12 rebounds at mayroong isang steal. DeMar DeRozan na mayroong 24 points, 5 rebounds, 5 assists at Zach LaVine mga kaibigan na mayroong 21 points, 6 rebounds, 7 assists at mayroong isang steal. Sa kabilang banda naman, sa araw na ito laban sa New York Knicks, ang Warriors ay nakita ang another injury. Ngunit hindi sa kanilang manlalaro mga kaibigan, sa halip ito nga ay nakuha ng isang referee. Ngunit ang Dubs mga kaibigan ay naging parte pa rin sa pangyayari. Sa panahong itong si Scott Wall mga kaibigan ay aksidenteng naapakan ang paa nitong ni Jordan Poole. Sa maagang first quarter, itong si Wall ay naigulong ang kanyang ankle. Ang NBA official ay naging malinaw na nasaktan sa pangyayari kasama ang injury mga kaibigan na similar sa nakuha ng mga NBA players. Ang referee na ito ay kailangang iwanan ang floor mga kaibigan para magpasuri. At dahil sa pangyayari, tanging 2 referees lamang ang natira sa Warriors-Knicks game na ito.
Oh, Right there. You're right. Ankle. Yep. Right there. He Down there, he No. was just on the side of the floor, and he knew it right away. Ito ay natitiyak na isang prime example kung paano nga ba nakita ang iba't ibang injuries na siyang sumunod mga kaibigan sa pangyayari sa Warriors. Para sa hindi pa nakakaalam, ang team ay ganap na nga ngayong na-miss itong si Stephen Curry dahil sa isang shoulder injury. Ang sharpshooter ay inaasahang mawawala ng iilang linggo at ayon sa report, sa pagitan sa 3 or 4 na linggo ang optimistic timeline. Bilang karagdagan, itong si Andrew Wiggins ay nananatili pa rin naka-sideline dahil patuloy nga itong nagpaparecover mula sa isang adductor injury. At ang laban ngayon kontra sa New York Knicks ay ganap na nga niyang na-miss ang 8 magkasunod na laban. Huli nga itong naglaro noong December 3 laban sa Houston Rockets. Para sa kung ano man ang sulit, nananatili pa rin hindi alam mga kaibigan kung gaano nga ba kalala ang nakuwang injury nitong ni Scott Wall. Sa laban nga nila ngayon, ramdam ang kakulangan nitong ni Stephen Curry mga kaibigan at Andrew Wiggins na kung saan sila ay natalo laban sa New York Knicks sa score na 94-132. Dito'y gumawa ng 22 points itong si Immanuel Quickley at sinunda naman ito nitong ni Jalen Brunson na mayroong 21 points, RJ Barrett na mayroong 18 at Kenton Grimes mga kaibigan na mayroong 19. Samantalang sa Warriors, si Jordan Poole ang nanguna para sa puntos na mayroong 26 points. Jonathan Kuminga na mayroong 13 points. Samantalang itong si Klay Thompson ay nakapagtapos lamang mga kaibigan ng 11 points. Sa labang ito mga kaibigan, isa sa malaking bagay sa pagkatalo ng Warriors ay ang kanilang turnover. Ito ay naging familiar na para sa Warriors na kung saan ang empty possessions ay ang sumira sa kanila at nangyari nga ito sa laban nila ngayon. Ang Warriors mga kaibigan ay nakapag-committed ng 20 turnovers at naghatid naman ito para sa Knicks na umiscore ng 36 points. Itong si Klay Thompson ang siyang nanguna sa daan na mayroong 5 giveaways. Sinunda naman ito nitong ni Jordan Poole na mayroong 4 at Kuminga naman na mayroong 3. Ang Warriors ay na-outshot mula sa deep at nagkaroon ng disadvantage mula sa free throw na mayroong 32-13. Maging sila rin mga kaibigan ay na-out-rebounded sa 47-29. Bilang karagdagan, na-emphasize rin rito mga kaibigan ang 3-point defense na ipinakita ng Warriors laban sa Knicks. Dahil naging malinaw na napahintulutan nila ang New York Knicks na gumawa ng napakalaking damage sa area na ito na kung saan pinasok nga ng New York ang labang ito na mayroong game shooting 32.8% mula sa deep at nakarang sa 26 among sa liga sa lahat ng 30 teams. Ang Warriors ay naging pabaya dahil ang team ay nag-exploit sa numerous open looks mula sa labas ng arc at umiscore ng 51 mula sa kanilang 132 points total habang ang kanilang shooting ay nasa 42.5% sa labang ito. Sa panimula pa lamang ng laban, ang New York Knicks ay naging accurate na sa first half mga kaibigan at nakapag-generate ng sapat na momentum para makontrol ang command hanggang sa nagtapos ang laban.